Breaking news, Russia nag-assemble ng 50,000 na mga sundalo na kinabibilangan ng mga Russian soldiers at North Korean soldiers. Pangalawang breaking news, US military umatake sa Syria para targetin ang mga Iranian-backed groups. Pangatlong breaking news, South Korea nagalit sa North Korea dahil sa panghahak sa mga GPS system sa South Korea. At trivia naman tayo, paano nga ba nag-ooperate ang Air Force One at Marine One ng isang American president? At lahat ng yan ay aalamin natin sa JP's Amazing Stories. Ang militar ng Russia ay iniulat na nag-assemble ng isang puwersa na kinabibilangan ng 50,000 sundalo. Kabilang dito ang mga North Korean troops. Ang puwersa ay may layunin na palayain ang occupied territory na Kursk Oblast. Ayon sa ilang US at Ukrainian officials, ang pag-atake ng Russia ay inaasahang malapit na. Ayon sa isang bagong assessment ng US, ang Russia ay nakapagtipon ng 50,000 troops kahit na hindi ito nag-withdraw ng mga sundalo mula sa Eastern Front ng Ukraine. Kinumpirma ng opisyal ng Ukraine na naglunsad ang Kyiv ng sorpresang opensiba sa Kursk Oblast ng Russia noong Agosto at nakakuha ito ng mga posisyon sa nasabing lugar. Sa kabila ng pagsisikap ng Ukraine na bawi ng mga Russian forces ang halos kalahati ng nawalang teritoryo sa Kursk Oblast. Gayunpaman, ang Moscow ay hindi pa naglulunsad ng isang malaking pag-atake sa nasabing lugar. Ang pinagsamang opensiba ng Russia at North Korea ay nagbabadya habang kasalukuyang naghahanda si Donald Trump na muling pumasok sa opisina at gawin ang isa niyang pangako na wakasan ang nasabing digmaan. Hinarap ng Russia ang pinakamabigat nitong pagkatalo noong nakaraang buwan, kung saan ayon sa mga eksperto, maaaring palitan ng mga North Korean troops ang mga nasugatan at napatay na mga Russian soldiers. Ang bagong puwersa ng North Korean troops ay dumarating sa gitna ng patuloy na mga casualties sa panig ng Russia. Sinabi ni UK Defense Staff Chief Admiral Anthony Radakin na ang Russia ay nababawasan ng halos 1,500 troops araw-araw noong Oktubre. Ayon sa ilang US officials, sinasanay ng Russia ang mga North Korean sa artillery fire, basic infantry tactics at critical trench clearing. Ang pagsasanay na iyon ay nagmumungkahi na ang ilan sa mga North Korean forces ay mapapabilang sa frontal assaults sa Ukraine's dug-in defensive positions. Sinabi rin ng isang opisyal ng Ukrainian na ang mga North Korean troops na dumating sa Russia noong nakaraang buwan ay inaasahan na mapapabilang sa operasyon ng Kursk Oblast. Ang mga North Korean troops ay nahahati sa isang assault unit at isang support unit para sa Kursk Oblast operation. Ayon sa Ukrainian official, ang mga North Korean troops na ito ay tutulong sa pagbibigay ng seguridad sa loob ng teritoryo na na-recaptured mula sa Kyiv forces. Lalaban sila bilang light infantry na magiging dahilan upang maging vulnerable sila sa mga Ukrainian artillery at drone attacks. Naniniwala ang mga opisyal ng US na ang mga Russian at North Korean soldiers ay dadanas ng heavy losses sa labanan kontra sa Ukrainians na nasa Kursk Oblast. Kinumpirma ni Zelensky noong November 4 na ang North Korea ay nag-deploy ng humigit kumulang 11,000 mga troops sa Kursk Oblast. Ang mga North Korean troops ay nakasuot ng mga Russian uniforms at inarmahan ng Moscow. Noong November 7, nag-claim si Zelensky na ang mga North Korean troops ay nagtamo ng mga casualties sa patuloy na labanan, ngunit hindi naman siya nagbigay ng numero kung ilan nga ba ang napatay. Ang mga pagpapadala ng mga troops ng North Korean leader na si Kim Jong-un sa Russia ay sinasabing nakakabahala. Gawa ng kaya pa nitong magdagdag ng mga additional troops mula sa massive standing army nito na may bilang na halos 1.2 million soldiers. Base sa mga estimation,
ang North Korea ay mayroong halos 200,000 mga Special Force Unit at ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Breaking news: US military umatake sa Syria para targetin ang mga Iranian-backed groups. Naglunsad ng airstrikes ang United States military sa 2 lokasyon sa Syria na tumatarget sa Sham na personalidad na mayroon umanong kaugnayan sa Iranian-backed groups na umatake sa mga military personnel ng Amerika. Sa isang pahayag ay sinabi ng Estados Unidos na ang kanilang isinagawang strikes ay para mapabagal ang mga maaaring plano ng mga Iranian-backed groups na umatake sa Amerika at ilang mga puwersang parte ng kanilang koalisyon. Nagpadala naman ng halos nasa 900 military personnel ang Amerika sa Syria para rumisponde sa mga tropang kasalukuyang nagsasagawa ng mga operasyon kontra sa mga Islamic State militants. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, inakusahan ng South Korean military ang North Korea na nagsasagawa ang mga ito ng GPS jamming attack. Ayon sa Joint Chief of Staff o JCS ng Seoul, ang North Korea ay nagsagawa ng GPS jamming provocations sa Haeju at Kaesong nitong November 8 at 9. Ang move na ito ay nakagambala sa mga operasyon ng mga barko at sa dose-dosenang civilian aircraft sa South Korea. Noong November 9, binalaan ng mga militar ng Seoul ang mga barko at aircraft na nag-ooperate sa West Sea area na maging maingat sa ginagawang GPS signal jamming ng North Korea. Ang GPS ay nakarely sa isang network ng mga satellite at receiver na nagbibigay daan para sa global positioning at navigation. Nanawagan din ang militar ng Seoul sa North Korea na agad na itigil ang panghihimasok at nag-warning na mananagot ito sa kanilang mga aksyon. Ayon sa ilang mga ulat, ang mga military operation at mga equipment ng South Korea ay hindi naapektuhan. Ayon sa mga analyst, ang GPS jamming attack ay seryoso at mapanganib dahil sa mataas na potensyal na makapagdulot ito ng mga aircraft accident. Ang sinasabing GPS jamming ay naganap 1 linggo matapos isagawa ng North Korea ang test fire ng kanilang most advanced and powerful solid fuel na ICBM missile. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagreklamo ang Seoul sa UN Aviation Body tungkol sa umano'y GPS jamming ng North Korea. Ayon sa claim ng Seoul, halos 500 eroplano at daan-daang barko ang nakaranas ng mga GPS problem sa pagitan ng May 29 at June 2 ngayong taon at ito ay gawa ng interference ng North Korea. Nag-claim din ang Presidential Office ng Seoul na tumataas daw ang cyber attack ng mga pro-Russian hacking group laban sa South Korea. At trivia naman tayo, paano nga ba nag-ooperate ang Air Force One at Marine One ng isang American President? Alam nyo ba, ang gasto sa security at transportation ng Presidente ng US ay umaabot sa halos $150 milyong o higit pa kada taon para sa Secret Service. Kasama dito ang pagbabantay sa The Beast Cadillac na parang isang tangke, ang Marine One helicopter na latest Sikorsky VH-92 Patriot, ang Ground Force One na heavily armored na bus, at syempre ang Air Force One, ang presidential aircraft na may advanced electronic air defense system para protektahan laban sa missile threats. Pero ang pinaka-challenging na parte para sa Secret Service ay ang pamamahala ng malalaking motorcade. Ang motorcade ng presidente ay kadalasang pinapangunahan ng mga local law enforcement vehicles na sinusundan ng pilot car na may electronic warfare capabilities. Sunod dito ang 2 identical na Cadillac limousines na tinatawag na The Beast. Bakit 2? Para malito ang mga posibleng assassins na hindi malaman kung nasaan ang presidente. Kasunod ng mga lead vehicles na ito ay mga specialized na sasakyan, kabilang ang Roadrunner na isang mobile communication system. Pag-uusapan din natin ang iba't ibang scenarios tulad ng ano ang gagawin kung ang Beast ay tamaan ng FPV drone at kung paano i-coordinate ang Marine One rescue operation sa motorcade. Para magkaroon tayo ng idea, titingnan natin ang nangyari matapos ang pag-atake sa Twin Towers noong 9 ng Setyembre. Ang Air Force One ay nasa Sarasota Airport at nag-take off ng alas 9:55 ng umaga.
Pero maya-maya, may report na posibleng may nakaabang na tao na may Stinger missile sa runway. Agad na binago ng piloto ang ruta para iwasan ang threat na ito. Nakalaunan ay napag-alamang false alarm. Samantala, may jetliner na bumangga sa Pentagon na posibleng targetin sana ang White House. Dahil sa maling impormasyon, nire-route ang Air Force One papunta sa Barksdale Air Force Base. Di sigurado kung may iba pang hijack na planes na papunta sa Washington DC. Nagdesisyon ang Secret Service na masyadong delikado para bumalik ang presidente sa Capitol. Habang nasa holding pattern ang Air Force One sa ibabaw ng Gulf of Mexico, nakatanggap sila ng banta na nagsasabing, Angel is next. Codename ng Air Force One ang Angel. Ipakikita rin natin kung paano natin kinokolekta ang sources mula sa 1,000 digital news outlets at ipapakita ang epekto ng misinformation. Ang bias at framing ng media ay may malaking epekto sa pag-cover ng mga komento ni Donald Trump tungkol kay Liz Cheney. Sa report ng Ground News, 221 sources ang nag-cover ng kwentong ito. 53% ang leaning left at 33% ang leaning right. May bias distribution tool din sila para mas makita natin ito. Sa kaliwa, ang Spiegel ay nag-frame sa remarks ni Trump na parang ini-incite ang violence laban kay Cheney. Sa kanan naman, dinepensahan siya ng Blaze Media at sinabing di totoo ang sinasabing gusto niyang humarap si Cheney sa firing squad. Dito makikita ang impact ng framing sa ating pananaw. Ito ang Air Force One, ang presidential aircraft na may halaga na humigit kumulang $3.9 billion. Kahit na high-tech ito, wala itong onboard weapons. Pero meron itong sophisticated electronic countermeasures para protektahan ng presidente at ang lahat ng sakay nito. Kung may heat-seeking missile tulad ng Eagles na patungo sa Air Force One, agad na maa-activate ang defense system nito. Maglalabas ito ng signal na nalilito ang guidance ng missile, dahilan para mag-lock ito sa false target at lumihis ang direksyon. Susunod pa ito ng mabilis na pagtaas ng altitude ng Air Force One para sa karagdagang proteksyon. Susunod, titingnan natin ang motorcade ng presidente na pwedeng umabot ng 40 hanggang 50 na sasakyan. Kadalasan, nasa unahan ang local police vehicle bilang lead car. Kasunod ang Secret Service pilot SUV na nag-a-assist para siguraduhing ligtas ang ruta. Nandyan din ang mga motorcycles o sweepers na may task na mag-monitor sa intersections at i-investigate kung may suspicious activities. Ang Stage 2 ng motorcade ay binubuo ng mga high-value asset vehicles, kasama ang isa pang local police vehicle at second Secret Service pilot car. Sa gitna nito, nandoon ang sasakyan ng presidente na kilala bilang The Beast at ang twin nito na nasa hiwalay na lane para magdagdag ng layer of security. Ngayon, pag-usapan natin ang tumataas na halaga ng electronic warfare vehicles, lalo na sa panahon ng mga weaponized drones. Mas mahirap na protektahan ang Beast dahil sa maliliit na FPV drones na pwedeng mabili sa mga stores at gawing potential threats kapag nilagyan ng TNT explosives at detonator. Pero alam nyo, ang mga drones na ito ay heavily reliant sa radio signals na kinokontrol ng human pilot na nasa distansya hanggang 1 milya ang layo. At ito ang nag-guide sa drone papunta sa target tulad ng President Cadillac. Dito pumapasok ang electronic warfare systems na nasa itaas ng SUV. Ang mga antenna system na ito ay nagja-jam ng radio signals sa pagitan ng drone at ng piloto, kaya nawawala ang communication link. Kapag naputol ang koneksyon, nawawala ng visual feedback at control ang pilot sa drone. Kaya't madalas na hindi na natutuloy ang misyon at higit sa lahat, hindi sumasabog ang bomba na nakakabit sa drone dahil nakadepende ito sa radio signal transmission. Kaya't mahalaga ang electronic warfare bilang depensa laban sa drone-based threats. Pero paano kung mas matalino ang attackers at gumamit ng drone na may fiber optics tulad ng variant na ito pero may warhead? Ang drone 2 na ito ay hindi umaasa sa radio signals. Sa halip, gumagamit ito ng fiber optics para sa communication. Sa harapan ng drone, may camera kasama ang RPU warhead na nakaposisyon sa ilalim. Sa magkabilang gilid ay may 2 batteries at 4 na propellers.
Pero ang downside nito ay ang added weight mula sa fiber optic system, kaya limitado ang flight time nito sa 15 hanggang 20 minutes at ang range ay hanggang 1 milya lang o mas mababa pa. Sa senaryo na ito, una itong tatama sa piezoelectric trigger na nag-activate sa detonator. Ang warhead kasama ang conical liner ay nagko-converge para gumawa ng jet ng molten metal at heat na kayang tumago sa steel armor plate. Pero sa kabutihang palad, ang target na ito ay parang tank. May maraming layers ito, kasama na ang 8-inch thick armor plating sa katawan at armored floor plates para protektahan laban sa bomb blasts at maliliit na grenade attacks. Bukod dito, ang vehicle ay may thick smoke dispensers na maaaring i-deploy para malito ang mga laser target missiles tulad ng Javelin na nagpapababa ng tsansa na tamaan ito. Ang bigat ng Beast ay nasa 20,000 pounds o humigit kumulang 9,000 kilograms. Ang vehicle na ito ay may 8-inch thick bulletproof steel plating at 5-inch thick bulletproof glass. Dahil sa bigat ng mga protective measures na ito, ang mga engineers ay gumawa ng innovative na solusyon sa pamamagitan ng pagbuo ng sasakyan sa frame ng isang GMC truck na may structural strength para sa dagdag bigat nang hindi binabawasan ang performance. Sabi ng iba, parang truck o tank ito na ginawang mukhang Cadillac. Kahit mukhang compact sa mga litrato, ang Beast ay may taas na 6 feet at humigit kumulang 18 feet ang haba, kasing haba ng dalawang regular na sasakyan. Bukod sa armored exterior, may critical features pa ito para masiguro ang kaligtasan ng presidente sa anumang sitwasyon. Isa sa mga remarkable na features ay ang onboard na supply ng dugo na katulad sa blood type ng presidente para sa mabilis na transfusion sakaling magka-emergency. Hermetically sealed din ang sasakyan upang protektahan laban sa chemical at biological attacks na nagbibigay proteksyon laban sa anumang harmful agents. May run flat tires din ito na kayang magpatuloy kahit masira ang gulong. At may Megvision technology para sa mas malinaw na visibility sa low light conditions. May mga defensive mechanisms din ito tulad ng smoke screens at oil slick dispensers para i-obstruct at pigilan ang anumang potential attackers. Pwedeng subukan ng attackers na banggain ng escort vehicles na tinatawag na pilot cars para harangan ang dalawang identical na Beast at pigilan ito sa pag-usad. Magsisimula ang chaos dito na pwedeng samantalahin ng attackers para maglagay ng pressure sa stationary convoy. Ang assassins ay pwedeng gumamit ng mas conventional na long-range tactics gamit ang sniper rifles tulad ng Barrett M82. Dahil sa close proximity ng Secret Service agents at mga local police officers, pwedeng umabot ng 1 mile ang posisyon ng attacker. Ang high-powered rifle na ito ay may kakayahang magbigay ng malakas na impact kahit sa malayong distansya, lalo na kung target nito ang bintana ng Beast. Tingnan natin ang nangyayari kapag nagpaputok ng large caliber bullet. Hindi standard bulletproof glass ang bintana ng Beast. Sa halip, gawa ito sa advanced combination ng polycarbonate glass at vinyl. Kahit na reinforced ang mga materials na ito, kayang tumagos ng large caliber bullet sa ilang layers ng polycarbonate. Gayunpaman, ang mga bintana ay 5 inches thick na designed para pabagalin kahit ang malalakas na rounds. Sa gitna ng kaguluhan na ito, ang Roadrunner system ay may critical role. Ang advanced communication platform na ito na nasa ball-shaped device sa itaas ng Roadrunner ay nagpo-provide ng encrypted mobile at satellite communication. Sinisigurado nitong tuloy-tuloy ang contact sa pagitan ng Beast at iba pang tactical units, kasama ang counter-assault teams. Ang secure communication na ito ay nagbibigay kakayahan sa convoy na mag-coordinate ang counterattacks, neutralize ang threats o mag-clear ng daan para sa safety ng lahat ng kasama. Kapag matagumpay na naiwasan ang mga threats at attacks, ang Marine One, ang latest Sikorsky VH-92 Patriot helicopter, ay i-coordinate ang secure landing zone para sa pagdating ng Beast. Dahil sa bigat ng sitwasyon, may 2 Black Hawk helicopters na umiikot sa paligid para mag-scan at magbigay proteksyon sa anumang posibleng threat. Kapag nakasakay na ng ligtas ang presidente sa Marine One,
agad nalilipad ang helicopter patungo sa pinakamalapit na secure location. Ang flight na ito ay sasamahan ng mga Black Hawk helicopters para sa patuloy na aerial surveillance at proteksyon sa biyahe. Karaniwang tanong, bakit hindi ginagamit ng presidente ang Black Hawk helicopters para sa transport? Kahit na highly capable ang Black Hawks, ang Marine One ay espesyal na dinisenyo at may secure communications channels para sa presidential transport. Halimbawa, kung may shoulder-mounted missile na inilunsad papunta sa aircraft, automatikong nadedetect ng ECM system ang threat at nag-activate. Maglalabas ito ng powerful beams ng electromagnetic signals para malito ang infrared seeker ng missile na nakadepende sa heat signatures para matrack ang target. Sa pagjam o pagkalito ng missile guidance system, nagiging ineffective ito at nawawala ang tracking sa aircraft. Dahilan para lumihis ito ng direksyon. Ang mga system na ito ay nagbibigay ng critical protection at significantly binababa ang risk ng matagumpay na attack sa Marine One aircraft. Sa kabila ng lahat ng advanced technology at security measures na meron ang presidential convoy at mga sasakyan, laging nagbabago ang nature ng mga banta at teknolohiya ng kalaban. Nakakabilib kung paano patuloy na uma-adapt ang Secret Service para matiyak ang kaligtasan ng presidente sa kabila ng mga bagong threats gaya ng weaponized drones at high-caliber sniper rifles. Ang mga ganitong kalakaran sa electronic warfare at defensive strategies ay nagiging mas critical na bahagi ng security plans sa bawat paglipas ng taon. Kung iisipin, maaaring mas lalo pang mag-evolve ang mga banta sa hinaharap habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya sa AI, autonomous weapons, at mas advanced na missiles. Maaring darating ang panahon na mas mag-level up pa ang security ng presidente gamit ang mga cutting-edge tech gaya ng AI-powered defense systems o kahit mga drone escort na kayang i-detect at i-neutralize ang anumang threats in real time. Kung interesado kayo sa mga topics na may kinalaman sa high-tech security, military advancements, at futuristic protection para sa mga world leaders, huwag kalimutang i-like ang video para mas marami pang makaalam. Mag-subscribe na rin kayo sa channel para hindi ma-miss ang mga future uploads. At i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong content. Exciting na mga topics pa ang nakahanda para sa inyo, from the latest in defense technologies to the future of AI sa larangan ng security. Salamat sa pagtutok, keep exploring, stay curious, and see you sa ating next video.